Ang bawat bata sa mundo ay biyaya ng may kapal. Sila ang itinuturing na mga anghel sa lupa. Mga anghel na naghahatid ng sigla at saya sa buong pamilya. Mga anghel na nangangailangan din ng pag-aaruga, pagmamahal at pantay na karapatan, lalong masigit sa edukasyon. Ayon sa United Nations Department of Economics and Social Affairs, mayroong 17 Sustainable Development Goals ang dapat tugunan upang matuldukan ang kinahaharap na problema ng bawat bansa sa buong mundo. Ayon naman sa 2024 SDG Pace of Progress Report ng Pilipinas, lumalabas sa pag-aaral ng isa sa dapat tugunan ng ating bansa ay ang kalidad ng edukasyon. Kaya naman, samahan niyo kami rito sa Barangay West Rembo, Taguig City upang kamustahin ang kalagayan ng sektor ng edukasyon para sa mga kabataan o mas kilala sa tawag na mga anghel sa lupa. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, noong taong 2010 ay may tinatayang 1.44 milyong Pilipino ang may kapansanan. Kabilang sa kanila ay putol ang kamay, paa o hindi kumpletong katawan. Isa sa mga ito ay si Angel, isang batang may kapansanan, ngunit punong-puno ng pangarap sa buhay. Si Angel, si Tamara, I'm 20 years old, Kerapod, Taguig City. Sa unang tingin, marami ang nag-aakala na limitado ang kakayahan ni Angel. Pero tulad natin, kaya rin niyang magwalis, magsulat, magkulay, at higit sa lahat, kaya niyang magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kabataan. Si Angel, nung kindergarten siya yung inspirasyon ng mga kaklasmate ko. Yung masipag siya magsulat, masipag mag-drawing. May minsan siya yung ginagawa ko para take example sa mga classmates niya. Ngunit, tulad ng ibang kabataan na may kapansanan, hindi rin nakaligtas si Angel sa pangbubuli sa paaralan dahil sa kanyang pisikal na kaanyuan. Ang dami po nabubuli sa akin sa school, na wala daw po akong dalawang kamay, isang paa. Tapos pinagtatawanan po ako. Sabi, nabuli siya. Masakit naman sa hati mo. Itao din yun eh. Ay kung sila kaya, bulihin. Sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang kalagayan, si Angel ay patuloy na nagsusumikap para sa kanyang pangarap. Sa ngayon, siya ay kasulukuyang mag-aaral ng Alternative Learning System o ALS. Ang Alternative Learning System, isa siyang programa ng DepEd, na ito ay daan sa ikalawang pagkakataon sa edukasyon para sa mga batang tinatawag natin na mga out-of-school youth. Ang pag-aaral sa ALS ay walang pinipiling edad, walang pinipiling kasarian, walang pinipili. Bukod kay Angel, nakapanayam din namin si John Dave Fajardo. Para sa akin talagang isa sa mga pinaka-importante sa aspeto ng pamumuhay natin talaga yung pag-aaral. Sa industry natin ngayon, halos lahat ng mga trabaho kailangan ng educational background. Kasi may alopecia areata, tinatawag siya sa general term na hair loss. Parang yun yung pinaka-peak ng pagkakaroon ko ng anxiety. Sa usaping inclusive education, generally, it leads to positive scenarios, pero hindi natin made-deny na it could also lead to challenging situation, especially if yung school na involved hindi sila equipped with the appropriate support systems. I think the most important thing na dapat ipaalala talaga sa mga students natin na to ay your disability does not define. You shouldn't let your disability define your potential. May mga anghel na hindi mo marikinig, pero nararamdaman mo. Sa katahimikan ng kanilang dasal at matatamis na ngiti, tulad ni Angel, hinarap man niya ang mga mapanghusgang mata, nanatili pa rin siyang matatag. Sa halip na panghinaan, pinipili niyang magpatuloy sa buhay. Ayon kay Angel,
Nais niyang abutin ang kanyang mga pangarap, kahit kapos sa 2 kamay. Nais niyang puntahan ang mga lugar na nasa TV niya lamang nakikita, kahit nag-iisa lamang ang kanyang paa. Si Angel ang halimbawa ng kabataan na kung bibigyan lamang ng sapat na edukasyon, ay kayang-kaya niyang liparin ang kanyang kinabukasan.